Ginawa talaga yan para kay Jenko. Yung girlfriend ni Papa, ni Kong Bebon. Alam ko, pera ng government yun. Oy! Yung ginamit pa, yung mula sa mapapaakyat doon Public sa road. bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung kalsada. Yung road to Ay, sira my mansion. ulo. Grabe! Ang wawalang yan nyo. Yung issue kasi ng Daang Hari, mga kababayan, ang nangyari kasi doon, nung Senate President si Villar, nagkaroon ng DPWH project simula Alabang hanggang Cavite. Tapos yung kalsada na yon, mga kababayan, tumatagos sa properties ng Villar. Kaya yun yung Villar City ngayon. Ganon din yung ginawa ni Alvarez. So public project, public road, pero ang usapan, idiretso nyo na sa bahay ko. So ibig sabihin, taxpayers money yan. Ito kasi mga kababayan ang mahirap sa sitwasyon ni Bebot Alvarez. Ang hirap lusutan nito. Itong intriga na pinasabog ng anak niya. Ang hirap lusutan nito kasi sa anak niya galing eh. Binuking ng anak. Pantaleon Alvarez, pinagawan daw ang kabit ng 20 hectare na mansion. Oh my God! Grabe no? Sa lahat naman lalaglag sa'yo, anak mo pa. Sabi, ibinunyag ng panganay na anak ni ex-House Speaker Pantaleon, Bebot Alvarez, ang tungkol sa umunoy 20 hektaryang mansion. Oh, ang laki! 20 hectares! Na ipinagawa ng kanyang ama para sa girlfriend nito. Sa isang video na kumakalat sa social media, sinabi ni Alfonso Alvarez na nasa ibabaw ng Burol Hillside daw ang naturang mansyon. Pinagawan niya ng mansyon si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya dito sa Botanical. Ang nagpagawa noon si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito, tapos doon niya pinatayo yung mansyon ni Jen. Ginawa talaga yan para kay Jen, yung girlfriend ni Papa ni Kong Bebot. Pinangalan. Wala talagang lusot. Ilang beses sinabi yung Kong, yung Jen, Kong Bebot. Panoorin natin yung video, guys. Ginawa talaga yan para kay Jenko. Yung girlfriend ni Papa, ni Kong Bebon. Ako po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot Alvarez at ang naging District Chief of Staff niya Si OS mula na. 2019 hanggang early 2024. Actually, yung road to my mansion, medyo isang bagay na nakakahiyang aminin, di ba, na totoo. Pero andyan na nga, no? Pinagawa niya ng mansion si Jen Maliwanag, yung TikTok girlfriend pa. niya, dito sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. You know? Tapos doon niya pinatuyo yung mansion ni Jen. Malaki yan eh. And it's a 20 hectare property and yung mansion is sitting on top of a hill. No? Before ka umabot dun sa mansion, gikan sa gate, no? Kung murag na kay zigzag road, murag kang mo ito Baguio City ba? Oh, Wow, may sariling kalsada. Ordinaryong tao siguro kasi materialis fuertes yung Ganda oh. Parang hotel. lahat ng mga klase. Woo! Magandang kahoy, materialis. Ganda ng bahay, guys. Parang resort. Harapan pa lang yan, oh. Papasok pa lang ng bahay yan, guys. Parang resort, no? Ayan, oh, yung loob, oh. Grabe siya. Ayan yung kalsada, papunta dun sa building. Yun yung kalsada. Ayan yung actual na bahay. 20 hectares, guys, oh. Iba talaga yung mga kaibigan ni Digong, mga simple lives. Buhay simple lang, guys. Oh, simpleng magnanakaw. Alam ko nga, sabi malaki pa ni Jen noon na yung bintana daw, parang imported pa eh. Woo! Ganda, oh. Somewhere sa Thailand pa yun. Nalimutan ko pa sa ito. Yung buong 20 hectares na yun,
na palibutan ng concrete perimeter wall. Oh my God. Medyo magastos siguro ipapaderan mo yung 20 hectares. Ay, oo nga. Labas na yung SALE nito, guys. Dapat may maghabla na dito. Or at least, ombudsman, arteres. Oh, so, arteres. Yun pala dapat ang tawag kay ombudsman, no? Arteres. Oh, kasi madrama lang. Drama lang yung kanyang pagiging ombudsman. Pagpapanggap. Nagpapanggap lang siya na makahustisya. Nagpapanggap lang siya na anti-corruption. Meron pa siyang meron pa siyang padrama-drama na tao dito. Yung righteous daw, wala na raw moral ang mga Pilipino, tinatanggap na lang daw ang korupsyon, etc., etc. Tapos biglang ganyan. Nasaan ang motu proprio investigation nito? Samuel Maarteres. 20 hectares? Naka-concrete wall? Tigas ng mukha eh. Nakaka-insulto to, guys. O, ilang bagang kailangan dyan para sa 20 hectare na perimeter fence? Hindi lang semento yan. May hollow blocks pa yan. Meron pa yung bakal. Merong ano pa yan. Meron pa yung labor. Siyempre, huhukaya mo ng pundasyon yung pader mo. Oh, anak ka ng tipaklong talaga, oh. Alam ko, pera ng government Oy! yung ginamit pa, yung mula sa mapapaakyat doon Public sa road. bahay niya. Sinabihan niya yung contractor na idiretso na doon sa bahay niya yung kalsada. Yung road to Ay, sira my mansion. ulo. Alam niyo yung issue ng Daang Hari? Yung issue kasi ng Daang Hari, mga kababayan, ang nangyari kasi doon, nung Senate President si Villar, nagkaroon ng DPWH project simula Alabang hanggang Cavite. Tapos, yung kalsada na yon, mga kababayan, tumatagos sa properties ng Villar. Ito yung nakakaano dyan, nakakabuisi dyan. Lahat ng gilid nun, lahat, as in lahat. Lahat ng gilid ng Daang Hari na yan, ang may-ari Villar. Kaya yun yung Villar City ngayon. Grabe! Ang wawalang yan nyo. Ganon din yung ginawa ni Alvarez. So public project, public road, pero ang usapan, idiretso niyo na sa bahay ko. So ibig sabihin, taxpayers money yan. Kung taxpayers money yan, ginamit mo for your own gain, of course, you have to argue that, di ba? I-argue mo yung graft and corruption. Pero kung yung pinakatumbok nun, malamang sasabihin lang naman ni Alvarez, malay ko ba, tumbok sa bahay ko eh. Di ba? No, magagawa ko, yun yung project eh. Road to my mansion. Mga tropa to ni Digong eh. Di ba mga repa pips ni Digong yan? O, ang lala, no?